Hi guys! Welcome back to my channel. Ako nga pala si Simple Nanay TV. At ngayon ay isi-share ko sa inyo yung mga thoughts ko. Yung mga, alam mo yon, yung mga experiences ko sa iba't ibang lugar, sa iba't ibang tao tungkol sa kanilang mga katanungan about sa mga OFW na walang naipundar sa kanilang pag-abroad, sa kanilang pangingibang bansa. So, isa ako doon sa mga tinatanong nila na ganun. Kaya, tara, let's go. Pag-usapan natin yan kung bakit nga ba wala akong naipundar. Okay? So, tara, huwag na nating patagalin. Pero bago ang lahat, subscribe niyo muna ang aking channel at para ma-notify kayo sa lahat ng mga videos na i-upload ko. So, let's go. So, good morning guys. Sabi ni Kuy Kuy, magandang umaga daw. Ito nga pala ang aming alaga na si Kuy Kuy na napaka-cute. Stray cats po ito. So, for today's vlog, first vlog in my channel. So, share ko sa inyo yung mga thoughts and ideas ko. Kasi galing ako sa Jordan. Tapos, 2 months na simula nung umuwi ako dito. Ngayon, bumalik ako sa dati kong trabaho. Tapos, syempre, ayun, nagkaka-anuhan na naman dun sa mga dating katrabaho. Sabi-sabi sa akin, uy, kumusta ka na? Ba't ganyan? Ganito, ganyan? Ayos lang ba doon? So, ayun, sagot ko naman, okay lang naman, ayos lang naman sila. Ayos lang din naman ako, sabi ko, gano'n. Tapos, may nagsabi sa akin, may nagtanong agad sa akin kung ano ba daw naipundar ko bilang isang OFW. Tapos sabi ko, eyebags po ang naipundar ko. At totoo naman, na eyebags lang talaga ang naipundar ko. So, dahil, magkano lang naman ang sweldo doon sa lahat ng mga nagtatrabaho dyan sa sa gitnang silangan, di ba? Magkano lang naman ang sweldo dyan? $400. So sa Pinas, depende pa sa palitan, minsan aabot ng 23K, minsan minsan bababa. Hindi naman bababa sa 20K. So, sabi sa akin, baka daw wala akong naipundar. Para silang para silang uy, nag-abroad pa ito, bakit naman walang naipundar? Sa isip ko naman, required ba talaga na may pundar ka porkit nag-abroad ka? Hindi naman tayo pare-parehas ng buhay, hindi tayo pare-parehas ng sitwasyon doon sa ibang bansa. Oo, maayos naman yung kalagayan ko doon, okay naman yung mga amo ko, hindi naman sila nananakit. Yung sweldo ko, ayos din naman yung sweldo ko. Pero ang tanong, ang buhay ng pamilya ko dito sa Pilipinas, ano ba ang sitwasyon nila? Ngayon sasabihin ko sa inyo, kami po ay nangungupahan. Yes, nangungupahan kami. Dahil kung hindi kami mangungupahan dito, saan kami titira, saan ko patutulugin ang aking mga anak kung hindi kami mangungupahan. Kaya sabi ko, nangungupahan lang kami, tapos ang mahal ng upa namin sa bahay, at ang mga anak ko ay parehong napasok at nangangailangan ng allowance araw-araw. So saan ko kukunin yung allowance na yun? Ang sahod ng aking asawa ay hindi naman kakasya sa aming pang araw-araw, di ba? So sana yun yung maiintindihan nila, kasi hindi nila yun naiintindihan. Kasi ang iniisip kasi nila, na porkit abroad ka, kailangan may maipundar ka na mansyon, kailangan na may maipundar ka na hasyenda agad-agad, sasakyan, at kung ano pa. Hindi ganun. Walang ganun. Walang instant, kumbaga. Kung yung iba pinalad sa ibang bansa, nakapagpundar agad ng bahay, lupa, sasakyan, at negosyo, at iba-iba pa, ako hindi. Walang ganun kasi lahat ng sahod ko, halos padala ko po yun lahat sa aking mga anak dito. Aking asawa ko siya ipinapadala. At tiwala naman ako sa aking asawa. At sinasabi naman niya lahat ng mga expenses nila dito. So, ganun yung binabayaran nila monthly, sa bahay, sa tubig, sa kuryente. Diba? Kaya wag nating ugaliin na magkumpara ng buhay natin sa buhay ng ibang tao kasi magkaiba po tayo ng sitwasyon. Hindi po tayo pare-parehas ng sitwasyon, diba? So, hindi tayo pare-parehas ng sitwasyon. Kaya maging sensitibo tayo sa ating mga salitang binibitawan, sa mga katanungan natin. Dapat maging sensitive po tayo. Kasi hindi natin alam na yung mga taong tinatanong natin ng ganun, nasasaktan din yun. Siyempre, iniisip nila, oo nga, bakit nga naman ganun, wala akong naipundar. Yun talaga yung iniisip ko. Bakit nga wala akong naipundar? Sayang yung effort ko sa akin pag-abroad. O, diba? So, kung tutusin, sayang naman talaga. Pero iniisip ko na lang, mayroon din namang magandang nangyayari kasi isa na doon yung natustusan ko yung pangangailangan ng anak ko kahit papano. Napaaral ko sila kasi kung nandito lang ako, hindi ko magagawa yun. Lalo na ngayong tambay ako, di ba? Hirap pa kami. Sobrang hirap talaga kami, as in. Patong-patong na naman ang aming mga bayarin. Nandyan na naman yung mga bills namin na hindi ko alam kung kailan mababayaran. Tapos, syempre yung may-ari din sa inuupahan namin. Alangan naman, papayag yun habang buhay, hindi ka magbabayad, di ba? Hindi.
negosyo nila ito. So, kailangan din namin na mag-comply ng aming tungkulin bilang isang nagre-renta din sa kanilang bahay, sa kanilang boarding house. Kailangan namin na mabayaran yung responsibilidad namin. Kumbaga, responsibility namin na nangungupahan na magbigay sa kanila, magbayad sa kanila monthly. Pero hindi namin yun magawa ng buo kasi wala akong trabaho, tambay lang ako, asawa ko lang yung sumasahod. Tapos yung sahod ng asawa ko, hindi naman ganun kalakihan. Diba? O diba ganun kahirap? So sa mga taong nagtatanong dyan, huwag kayong mag-alala. Huwag kayong mag-alala. Walang araw kakapundar din ako. O, huwag na kayong magtanong ha. Masyado kayo excited. Huwag niyo akong madaliin. Bigyan niyo ko ng time. Okay? Bigyan niyo ko ng time. Kasi lahat naman ng tao ay may kanya-kanyang timeline. Kung ikaw, nauna ka ng abroad, nakapundar ka kaagad ng bahay, mansyon, sasakyan, kotse, iba pa at iba pa. Ako, wala akong naipundar. Ay, bags lang ito. Yan. Yan lang naipundar ko, tsaka sobrang payat ko. Diba? Yun lang naipundar ko. Tapos, basta huwag niyo kong madaliin. Darating tayo dyan sa mga expectations nyo na yan. Dadating tayo dyan. Makakapundar din tayo. Sa ngayon, kayo muna. Huli na ako. O, diba? Wala namang problema sa akin eh. Willing naman ako maghintay kung kailan darating yung time ko. May kanya-kanya naman tayong time. Kaya, relax lang. Huwag kayong magmadali. Buhay ko naman to, hindi nyo naman to buhay. So, yung buhay nyo muna ang asikasuhin nyo, no? Yun muna yung madali nyo. Kung gusto nyo nang minamadali yung pag-angat nyo, yun muna, doon muna kayo mag-focus. Huwag muna kayo mag-focus dito sa akin kasi alam ko naman yung takbo ng buhay ko eh. Hindi nyo alam ano nasa isip ko. Hindi nyo alam nasa puso ko. Kaya relax lang kayo, huwag kayong magmadali. Hayaan nyo muna ako, okay? So, yun lang for today's video. Bye-bye!